DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras sali sa Pag-asa alas 5:04 ang pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging kasarabay-sabay sa paghatod kang bareta sa DZGB mga bareta ngunyan para sa aga. Si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Daing mangyayari kung magparaharalat na sa nadigdi sa libunan mga lokal na opisyalis kunwarin mapapabulusan in pondo ang mga distrosadong mga infrastruktura epekto kan mga nag-araging bagyo. Ang ginibukan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Attorney MacGregor Saison kairiba ni bang sangguniang bayan asin mga kapitan nagduruman sa Senado bit-bit kan mga ini ang mga aprobadong resolusyon asin na mga proposal request in funding party kan pagbabakasakali na may makatabang sa libon kung sa inigwanin mga flood control projects, irigasyon, nararaot pa mantang kung sige lang ang halat tigdi, wara nin mangyayari sa ngunyan yaon sa Senado. Ang mga opisyalis lokal kan libon nakikipag-PR sa mga senador as iba pang source of fund na pwedeng makatabang sa libon kung sain nakikipag face-to-face na ang grupo ni Mayor Saison sa mga senador. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso pakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Karen Nicole Ala. Karen, marhay na hapon. Go ahead na. Nagsalida na ang taon, halagad day pananggad nagbabago ang agrangay kan mga job order asin casual sa Kapitolyo sa saindang appointment sa trabaho. Susog sa mga nakalap niya tong impormasyon. An iba, tiglalauman pa ang pirma ni Gobernador Noel Rizal. Mantang ang iba, sinabing nasa budget office na. Halagad na buurukuda na sana. Kuno aring mapipirman ini kan budget office. Lalo't mamarso na naman, day pang nakakababa sa indang dokumento para sa formal na basihan kan pagtrabaho sa Kapitolyo. Mantang sigun kay Gobernador Noel Rizal, sinabing halos patapos-tapos na ang pagpirma niya kan mga appointment. Halagad tig susuy-suygo ng maray kay ni ang dokumentos kan iba sa pagsabing dapat mo na siguro kan opisyal na ang papabaralikon sa trabaho, tig babayadan na day nagtatarangka sa trabaho. Katakot kayan, paglaom kan mga JO asin casual sa Kapitolyo, mapakaskas naman kan opisina o kan administrasyon, maski kan budget office, ang pagbaba kan mga appointment sa pagsabing no appointment, natural ding sweldo. Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen. Mientras tanto, diretso kita kan istorya pa sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Alar Mario. Padingal, marhay na hapon. Please go ahead na. Duro-diretso man giraray sa ngunya na taon ang mga Sustainable Livelihood Program kan Gobyerno Nasyonal sa pagi ka na Bicol Party List. Sinabi ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na padagos sindang naglilibot Bicol-wide para asikasoon ni distribuer ang kapital na bigataw sa mga marginalized sector tanganing makatabang sa indang oral daw na pagkabuhay.
Siring sa dati nang pinagigibo kan ako Bicol kan mga luminis sa taon, doro-diretso ninday ning gibohon parte kan programa kan gobyerno nasyonal na pigadadaraman ninda sa mga identified na beneficiaryo. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Sa mga dagdag pang istorya, nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Go ahead man. Higahalat pa kan Department of Labor and Employment Bicol ang resulta kan gibong profiling kan DSWD para sa dugang natabang na pwedeng may taupas sa mga apektadong albayano kana pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Sinabi ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao na enot na sila nakapagtaon ng tabang sa sobra sanggas. Naputol si Angel. Hali dyan sa sayang location. Balikan tan story ni Angel taod-taod pag na-restore ang connection. Mientras tanto, yaw na si Angel na Mustaza. Angel, go ahead, giraray. Kayat na sinabi ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinao na sobra na sa Sanribo na pamiliyang albayano na paramihan sa Ibacuar ang natauwan ninda ng emergency employment. Sinabi pa ka na nasabing opisyal na piginguwan ninda na matauwan ng tabang ang mga evacuees samantang sindaan nasa evacuation center. Higwas ninda ng mga hanap buhay para daiman magbalo o magpresa na magbalik sa ilang mga harong muna sa loob kang 6 km permanent danger zone. Sinabi ni Gatinao na partikular na trabaho na pinagdakan mga benepisyaryo ang paglinis sa ng mga paramentos sa istaran, mandang piginguwa maninda na magkaigwa o matauwan ng mga skills training na mapapakinabangan maninda maski pa oras na makabalik na sinda sa inda nga mga residensya. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCHB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, sa ropang baretang lokal, nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead. Dai pa talaga totalmenteng nahahali milyones kantidad man giraray ng illegal na droga ang kakawagas digdi sa Bicol region na pwedeng makadanyar sa buhay kan mga Bicolano kunday tolos masakote kan mga otoridad. Mahihiling sa record kan Police Regional Office 5 na milyones kantidad ng illegal na droga ang nakakumpiskar kan mga operatiba kan kapulisan may kinaraman sa pinagkondisyon nindang mga anti-illegal drug operation. Ehemplo, 24 individual ang naarestar kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region sa laog nin sarong simanang pagkondusir ng mga anti-illegal drug operation. Magpoon ka na Pebrero 16, sundo kasodma Pebrero 22, 2026, nakakumpiskar ang mga otoridad ni nasa 1,224,000 kantidad ng illegal na droga, partikular na 5 gramo ng marijuana asin 180.2 gramos man ni na shabu. Patunay ini kan na talagang presensya kan illegal na droga digdi sa Bicol region na sagkod niyan pinaghihinguwaman na makontrol asin mapundo kan mga operatiba kan mga kapulisan digdi sa rehiyon sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Erosito Miranda. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Thank you so much, Joshua. Yan po ang primerong kabtang kan mga bareta sa lado lokal. Taod-taod pagbalik ang detalyas man kan mga bareta sa lado nasyonal. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Cheers! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, formal nang nagtukaw si dating PDP Laban Secretary General Abogado Melvin Matibag bilang bagong direktor kang National Bureau of Investigation. Sa turnover ceremony sa opisina kan Bureau sa Pasay City, ipigpalis o ibinalyo na ni Attorney Lito Magno ang trabaho kay Matibag na ipinagdesignar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa sayang mensahe, siniguro ni Magno ang bilog na suporta kay Matibag bilang Assistant Director asin nagpahayag nin kumpiyansa na ipagkapadagos kay nian sa iyang mga napunan. Nagpasalamat naman si Matibag sa mainit na pag-ako kan mga empleyados kan ahensya, kasabay kan sa iyang paghagad nin tabang tanganing mautuban sa iyang trabaho. Bukas man ang sa iyang opisina sa anuman na suwestyon tanganing mapakaraypaan sa iyang trabaho. Nagpromesa ang bagong direktor na tatawan niya ning atensyon ang promosyon kan mga tauhan kan bureau base sa saindang performance. Sa giraray na pinaglinaw ni Senador Robin Padilla na dahil siyang planong magdalagan sa pagka-Vice Presidente sa taon 2028, afuera na sana kung ipagmando sa iya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod ini kan paghagad niya ning pagsabot kay dating Presidential Advisor Ronald Llamas matapos ang balyuhanin mga patutsada kanakaaging semana. Nagsorry naman si Padilla sa mga kapwa niya Muslim matapos mawara siya sa pag-obserbar kan Ramadan. Daing isusuko asin lalong daing maduko kay si Isay man sa anuman na posibleng paghururon sa Chinese Embassy sigun kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson.
Paliwanag de Lacson ang planong paghuhuroron na sa iyang pinagsuwestyon matapos ipahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Huan, ang kahandaan na makipagdialogo sa mga lideres kan Pilipinas tanganing matapos na ang balyuhan nin mahaharang na pahayag sa isyo dai matutok sa mga sensitibong paghuroron arog kan pagsadiri kan mga pinag-aragawan na lugar kundi masentro sa pagtaltag ning malinaw na linya nin komunikasyones. Inumaw pa kan senador ang inisyatibo ni Senador Erwin Tulfo na makipaghuron sa opisyal kan embahada bilang bagong chairman kan Senate Foreign Relations Committee sa pagkasabing ini an move in the right direction as in commendable. Mientras tanto, gabos magagadan dahil sa naaram kung nuarin. Iniyan ipahayag ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro bilang reaksyon sa parte kan surat ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na inako na kaini ang posibilidad na magadan sa laog kang kulungan sa iyang intensyon na dai magatindir sa hearing kan confirmation of charges ngunya na aldaw. Sigun kay Castro, daing nakakalikay sa kagadanon, dahi sa naaram kuno aron ini mangyayari sa sarong tawo. An bako sa nasigurado ang mga nagadan sa paagikan extrajudicial killing as in biglaan na paggadan sa sainda. Sinabi ni Castro na dakol ang nagadan sa drug war alagad ang pinagtauan na nin reparo ngunyan iyo ang perming nahiling na interes kan akusado alagad ba ko ang interes kan mga ginadan sa drug war. Dagdag pa kan abogada na ang surat kan nating presidente may paawa effect alagad perming nakaturoan sala sa presenteng administrasyon na siya ang kinidnap kaya naipadara sa ICC. Mientras tanto, naghagad ning dispensa sa Senador Robin Padilla sa sayang mga kapwa-Muslim asin kay dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas matapos ang sayang banat laban digdi. Inedit ni Padilla ang sayang Facebook post ngunya na semana kung sain pinaglinaw na day siyang planong magdalagan bilang Vice Presidente. Ini matapos ang nagkapirang alaw matapos niyang ipahayag na kung ipagtaong direktiba ni dating Presidente Rodrigo Duterte bukas siyang maging running mate ni Vice Presidente Sara Duterte na opisyal niyang nag-anunsyar kan sa iyang pagdalagan sa pagka-presidente. Piglinaw ba niya na ini pagsunod sa nasasaindang partido PDP laban kung sa chairman ang dating presidente? Sa nasabing post, banat niya kay Llamas na sunodon ang abiso ni Attorney Guanzon asin magsipilyo dahil ang tabako magayon ang parongkan sa iyang ngimot. Pinahimutikan ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erize ang nagbutuang impormasyon na may pag-uroron sa pag-ultanan kan Partido Liberal asin Administrasyong Marcos in koneksyon sa posibleng koalisyon. Tinawan doon kan kongresista kung nabubuhay pa si dating Presidente Noynoy Aquino dahil matugot na makipag-koordinar sa administrasyon. Sinabi ni Erize na bako sa naini dahil sa naeksperyensyahan sa ama ni Presidente Bongbong Marcos na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. kundi sa pinakadakulang korupsyon na nangyari sa nasyon. Nagpahayag nin kumpiyansa ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms naman tinidong na sa tamang dalan ng Anti-Political Dynasty Act sa tahaw kan magabat na legislative workload kan Kamara. Kasabay na digdi ang pagdangog kan komite sa apat na impeachment complaints kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kanakalis na simana natapos na kan komite ang nationwide consultation may kinaraman sa haloy ng pigtutukar na reforma. Pinag-inkaminar naman ni Committee Chair Zia Alonto Adyong ang manlaila na sektores kasabay na ang mga grupo kan negosyo, lokal na gobyerno na magsumitir kan sa inang position papers para lalo pang mapakusog ang propuesto. Maabot sa sobra sa 740,000 na individual o sobra man sa 197,000 na pamilyas ang apektado kan maraot na panahon dara kan shear line duman sa Mindanao.
Sa report kan DSWD, sakop kainian halos 500 na barangay sa Davao Region asin Caraga Region. Mientras tanto, sobra sa 10,000 na apektadong individual o sobra sa 2,000 na pamilya ang mantenidong nasa mga evacuation centers. Nakatipon ang National Food Authority ning sobra man sa 936 milyones de pesos na dilensya hali sa ginibong pagsubasta kan mga nakatambak na bagas. Ang kantidad na labawan ang target na maabot sa 912.4 milyones de pesos. Na ipabakal ang subasta na nasa 90% ng mga haloy na nakatambak na bagas. Katuyahan ka nasabing pag-auksyon na mapahiwasan sa indang mga bodega dahil sa paparaning panahon kang produksyon. Sinabi kan NFA na nakapagpabakal na sina nin 32.5 milyones na kilo nin bagas na may average price na 28 pesos kada kilo. Pinag-adalan kan NFA ang mga dokumento kan bidders bago maisapinal ang sales contracts. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Jan Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol. Sa Master Control yaon dyan si Tatanems Flora, asin sa IT yaon man si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhain hapon. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at